maglilingkod sa inyo. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang nasalang hirit. Ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Good morning! Morning! Morning. O sa pag-aaral, ang Friday daw may pinakamababang produksyon sa mga manggagawa. Ay, Kasi Friday na. Pero dito, ito ang may pinakamataas na rating lagi. Friday! Yun lang ang pag-aakala ko. Ngayon po ika-7 po ng Setyembre at ngayon ay 1, 2, 3! Fun, fun, fun Friday! Pero hindi ko alam kung magiging fun kayo dahil... Go ahead, Rhea. bakit? Ito naman, yung energy. Ikaw na eh. May pagtaas na naman po eh. Ganun ba? Ngayon na nangyari na 2 beses. Dati tuwing Martes lang tayo nag-aabang. Ngayon alas 6. Ay, Naku! Kasi nga kulang daw yung ano, yung 1/4 ka ng gas ko. hinihabol. One-fourth na lang, pero gising-gising na tayo mga kapuso. Siyempre, tambay na sa inyong solid barkadahan sa umaga ang unang hirit at countdown tayo. 107 days na lang, Pasko na. Yehey! Gastos Konti na na. lang. Pero eto po siguradong magbibigay ng maagang pressure sa mga motorista ang muling pagpapatupad ng oil price hike ng ilang kumpanya ng langis sa ikalawang pagkakataon po ngayong linggo na nga ito. Oh, no. Ay! Nauna nagtaas na kaninang alas 12:01 ng umaga ang mga kumpanyang Shell at PTT. Ang kanilang taas presyo, 70 sentimo kada litro sa gasolina at 25 sentimo sa diesel and kerosene. ayan. At eto na, simula ngayon alas 6 ng umaga. Susunod ang sa OPH na yan, ang mga kumpanyang Total at Phoenix Petroleum sa kaparehong presyo habang Petro naman pagtataas ang piso at 6 na sentimo sa kada litro ng gasolina at 75 sentimo sa kada litro ng diesel at kerosene. Yung Chevron, katetext lang sa akin na hindi alas 6. Ang panibagong pagtaas ng presyo ng crudo sa world market ang dinadahilan po nila. Kaya, naku, maghigpit lang tayo ng higpit na po eh. Wala na nga, lampas na. Pwede bang bumitaw muna? Magpapagas lang ako bago mag-alas. Naghigpit na po kami ng sinturon eh. Lampas na nga doon sa ano eh, di ba? Di ba Oh, nagtanggal yeah. na lang yung sinturon? Di ba ngayon September 9? O yun, 70 centavos per liter. Ang Chevron, diesel at kerosene, 25 centavos per liter yung iba pa nilang produkto. Kaya ganyan, halos ganyan din. Walang kartel eh, kaya pare-pero sila ng taas ng presyo. Wala. Kaya ako naniniwala yung baby mo, Rhea, para ayaw pa talaga lumabas sa susunod na Malupet talaga. Kasi na siya, stress. Masyadong stress ang sasalubong. Pero kaya hirap na. Samantala kanina lamang sumabak naman sila pabansang kamao Manny Pacquiao at Juan Manuel El Dinamita Marquez sa Mexico, leg ng World Press Tour sa bakbakang Pacquiao Marquez 3. At tulad ng kanilang mga naunang pinuntahan lugar, abay, pinagkaguluhan din siya kahit pa ng mga Mexicano. Abangan ng iba pang detalye dyan, maya-maya lamang. Bakit parang mas formal sila sa Mexico, no? Bakit mga- Nakakurbata sila. Sa malamig. Pero lagi naman nakaporma si, ano, di ba, Dinamita, doon sa Las Vegas, si Pacquiao lang Tini-t-shirt, t-shirt lang siya. Well-loved din si Pacquiao. Yung pagtrato kaya ng Pinoy kay LD Damita nung nandito siya, ganun. Tapos sa akin, pagtrato ng mga kababae ni Juanma kay Pacquiao na. Naka-indifference. Dahil di ba ano siya, parang Mexicutioner. Mexicutioner. Daming Dami niya pinabagsak. pinatumbang Mexicano. Tanong natin kay Pacquiao. Galit sila sa atin, ha? Okay, tuloy-tuloy na tayo mga igan. Abangan na detalye niyan. Pero syempre, narito muna ang iba pang mga balita sa ating Top Hirit. Reaksyon na po ng transport sector dahil 2 beses nga nagtaas ng presyo ng langis. Ngayong linggo, umihirit sila ng pasamantalang dagdag pasahe. Yung provisional increase daw ay sa One Utak Party List, bukod daw sa mataas na langis, mataas din daw ang presyo ng spare parts sa mga sasakyan ngayon. Pero agad nilinaw ni Party List Representative Omer Mercado, panandalian lamang ito habang mataas ang presyo ng langis. Sinigunda ng hirit na yan ang grupong Akto, ang umihiling naman ng dagdag na piso sa minimum fare sa jeep. At kasunod na rin daw nito ang ikinakasa nilang malawakang tigil pasada ngayong buwan. Ayon naman sa bagong talagang LTFRB Chairman, Atty. Jaime Jacob,
bukas daw ang kanyang tanggapan sa mga petisyon. Pero sa usaping tigil pasada naman, nako, kapag naperwisyo ang mga pasahero, handa raw silang magpataw ng suspension. Ano nga ulit? Patingnan natin. Parang ano. Balik. Balik. Oo. Sige pa. Sige pa, hintayin natin. Balik niya. Buti, hindi ko nabasa, Usapang ano, tingnan mo. Usaping tigil pasada. Ano pa? Oo nga. Natigilan ka tuloy. Natigilan ako Parang man ang paborito kong kaingin. Botcha. Hindi, ito. Botcha Yung ba? makakain to. Yes, balitang botcha naman tayo. Nagbabala po ang National Meat Inspection Service o NMIS sa mga tumatangkilik sa mga processed meat gaya ng tocino, hotdog at longganisa na suriing mabuti at baka raw galing sa botcha ang karneng ginamit dyan. Pangamba ni Dr. Ed Oblena, posibleng nagagamit rin daw ang mga meat products lalo na sa mga hindi accredited ang mga processing establishment. Hindi daw kasi madaling mahalata ang botsyang karne kung lalagyan na ito ng mga preservatives. Kaya paalala ng NMIS, huwag basta-basta bibili ng processed meat na walang tatak. Siguraduhin din daw na may tatak ng NMIS ang packaging ng anumang processed meat na bibilihin. Paalala nila na kung makakakain daw ng processed meat na gawa sa botcha, maaari itong magresulta sa pagkahilo, pananakit ng tiyan, pagsusuka at food poisoning. Ingat kayo. Pang problema, bukod sa karne, May iba pa. So pupunta ako ng isda. Oo. Masama rin ang balita ni Pia. Oo nga. Oo nga. Formalin yan. Hindi, iba, teka. Pero kasi pinag-iingat din yung publiko, di ba? Inisip na natin karne, bawal, isda na lang. Pero pinag-iingat din po yung publiko sa mga isdang maaring galing sa pagdidinamita at kagabi lang po, abot po sa 800 kilong isdang galing sa dynamite fishing ang nasabat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Belpan Port sa Maynila. At nabistong huli ang mga ito mula sa pagdidinamita ng buksan ng tiyan ng mga isda at may makitang dugo. Karamihan sa mga isda mga dalagang bukid pero may mangilan-ngilang mamahaling isda rin tulad ng tuna. Sakay ang mga nasabat na isda na isang cargo vessel mula sa Palawan. Pero giit ng mga tauhan nito, hindi nila alam kung sino ang nagpakarga ng mga isda. Aminado naman ng BFAR na hirap silang matukoy kung kanino galing ang isdang putok. Dagdag pa nila, wala rin daw striktong batas laban sa dynamite fishing para panagutin ang pinagkargahang barko. Kaya yung dalagang bukid, hindi na dalaga yun. Naputokan na kasi. Hindi, naputok, di ba? Dinamita. Putok na isda, di ba? Pero bakit naman hanggang ngayon hindi pa napipigilan niya? Ilang taon na yan? Iba yun sa Totoo yan. Ano yan? Fishball ang bagsak niya. Silid-silid. Fishball ang bagsak niya. Hindi kasi hindi lang naman nasisira. Hindi lang naman ng Yung mga maliliit na isda. Oo, mga baby isda, di ba? Pati mga itlog. Oo. Pati mga coral. Kasi kung ano pati ba, corals. kung diver ka, yan ang pinangangalagaan mo eh. Pero paano malalaman kung talagang biktima ng dinamita yung Hindi na ano isda? yan. Yun nga, dumudugo siyan. Hindi, usually naman pag pinili mo, sila na Hindi, saka nagbili yung mo. sa mata. Usually yan hindi na ibebenta sa palengke. Fishball na bagsak niya. Hindi kaya Kasi makikita mo yung Labas karakter ng badila. isda. Parang tao yan na natakot din. Yung pagbiktima ka ng putok, parang shock din yung isda. Kaya, pag nakita yung isda medyo Nakadila. duguan siya, tsaka parang, Mula yung mata. parang shock. So, dila. Saka namumutla. Lalo yung dalagang bukid, nako. Salamat dahil sa ibang balita naman. Nagpahayag naman na ang isang brand ng delatang tuna ng kanilang balak na magtaas ng presyo ngayong buwan. Ayon kay Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Stephen Hua, nag-abiso ang naturang tuna brand ng 6 hanggang 8% pagtaas sa September 19. Paglilinaw ni Hua, sumunod lamang daw ito sa naunang ipinatupad na taas presyo ng iba pang brand noong Agosto. Sa tingin ni Hua, hindi naman maapektuhan ng mga consumer dahil marami namang mapagpipilian na brand sa merkado. Samantala, ayon naman sa DTI, wala raw silang nakikitang rason para magdagdag ng 4% ang ilang manufacturer sa presyo ng dilatang karne. Paliwanag ni Undersecretary Seni Maglaya, mura raw kasi ngayon ang mga gamit sa paggawa ng lata. Bukod pa rito, wala raw silang natatanggap na sulat o abiso sa mga balakin ng manufacturers. Kaya nawala na ng yung larong tumbang preso, wala na.
Mahal na. Maglalaro. Aksidente siguro lang, talaga marami. Agaw na. Marami nilagay na, no? Metal. Kaya pag tinatabi mo ako sa'yo, para sigurado Dito lang ka. yan. Makasakit na yung tao. Dito ka lang. Ay, dito tayo kay Lolong. Ito na si Balita. Lolong, mga crocodile. Dito sa sa Quezon City ha, iba to. Update naman tayo sa lagay ng higanteng buhayang si Lolong na may bago ng kulungan ngayon. Pero bahagyang